Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, PBBM nakikipag-ulay para man maariglar sa partibismo kan na kampo kan na mga Duterte ninuli tabo niyan nin kariribukan. Palasyo sa San Juanico Bridge sa rehab para sa kaligtasan kan publiko. PBBM sa impeachment ni BP Sara papabayaan ang proseso. Dagdag na 1,000 honorarium sa poll workers ayos lang approve sa DBM. Sa tuya pa nga pabayukan na mga barata sa lado nasyonal, bonggo sa publiko, mag-ingat, magbantay sa pag-usbong kan COVID sa Southeast Asian. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga nangganang party list, daina piga pataram sa gidibong proklamasyon. Sarong kagawad kritikal kan ini tambangan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, proklamasyon kan na Duterte Youth bagong henerasyon na party list piga oktaba na mo na. 16 na bagong mga teaching position ipapasunod. Sa tuya pa nga pabayukan na mga barata sa lado nasyonal, bata sa party list group gustong baguhon asin i-overhaul kanda Comelec. Yan ang mga pamayukan na mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirugyan. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marhay na aga po sa inyo po. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Pinagkumpirmar ngunyan kan Palasyo kan Malacanang na daipa man na iroan na traspan kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa tahuman kan mga piga sa sabing pagandal na nakapalibot sa 1.4 bilyones na land deal na napuli sa pagkakahali sa pwesto kan administrator na si Arnela Ignacio.
basado kay Presidential Communication Office Undersecretary asin na Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing duman sa Palasyo kang Malacañang mantang nagpaparagos ang investigasyon mayo nin indikasyon na ana pundo eksklusibong ipinagtalaan para manda sa kapakanan kan overseas Filipino workers OFWs asin na ginamit sa property transaction harani sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 sa inisyal na investigasyon dahil po apektado ang OWA Trust Fund pero iniimbestigahan kung may nagamit pero sa inisyal na investigasyon mayo man iyan ang pinagpahayag ni Castro sa irarom kan Republic Act 1081 o an OWA ACA an OWA Fund anda klasifikado bilang private trust fund para lang sa mga benepisyo kan member OFWs kan sa indang pamilya. Digdi pinaglimitaran naman kan lay ang paggamit kani sa core program asin man services sering mada ahinsya asin da igot na ipinagpapangala digdi na maggamit para mandagdagan ana mga paggagastos kaniba pang government entities nakapalaman sa section 38 kan batas the OWA fund can only be used for the purpose for which it was created, that is to serve the welfare of member OFWs and their families, which shall include the financing of core program and service of the OWA. No fund shall be withdrawn from the OWA fund to response aid supplement or in any matter augment any required expenditure by other government agency. Pinaglinaw man kan lay na ana pundo bilang sarong trust fund and exempted gikan sa one fund doctrined kan gobyerno as hindi dapat na bagbalik sa saro sana sa pambansang kabanda sa tao kay ni subuot ang maanumaliyang 1.4 bilyones pesos na land acquisition deal na sinasabing mayo pang aproba kan Board of Trustees kan sinambit ng ahensya sa presenteng unya nagsasairarom nin magkakanigong investigasyon kan Department of Migrant Workers DMW ang land deal ipinagtalaan para man sa construction kan dormitory type facility para man sa OFWs araniman sa NAIA Terminal. Sangunya na under investigation ang gabus na nasambit ng proyekto. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa Lado Nacional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional pinagagad ngunyan kan Office of the Prosecutor kan International Criminal Court ICC sa pre-trial chamber 1 PTCI napalawigon ana ipinataw na deadline sa pagsumitikan ng mga importanteng mga materialis asin ang mga kinakaipuan ng mga pagpapatindog kana mga testigo sa kasong crimes against humanity laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa 7 pahina ng dokumentong permado ni dating Chief Prosecutor Karim Khan. Gusto ka na prosecution na paiwason pa hanggang July 11 ang general disclosure deadline ginamit na basihan ka na prosecution ang kaligtasan kan mga testigo asin na ninuliman kan judicial economy. Sinabi kana prosecution na kinakaipuan panindang busisiun kung kinakaipuan ang non-disclosure application. Pinagapayag kan prosecution na an sa indang kahagadan na extension ang hostesya asin na basado sa karapatan ni Duterte sa irarom kan Article 67 Paragraph 1 asin sa karapatan kan mga testigo sa irarom kan Article 68 Paragraph 1 kan statute. Anda pagpapalawig subuot kan pizza para manda mailantad ana mga kinakaipuan ng mga testigo asin na laog pamanda sa pinagsasabing minimum na 30 dias kan notice period. Si Duterte nakatalaan na magatubang sa free trial chamber sa September 23 para man sa confirmation of charge proceedings.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal duman sa parte kan Maguindanao del Sur maabot sa 78,000 na mga individual an apektado kan maiwas na pagbaha sa mga harababang mga banwaan duman sa Maguindanao del Sur bunga naman kan padagos na pagbagunas kan oran gikan sa Intertropical Convergence Zone ITCZ poon pa man kanda pitsa 14 kanda bulan kanda Mayo sa report kan National Disaster Risk Reduction Management Council NDRRMC kanda pitsa 17 kan bulan kan Mayo ipinagpahayag na maabot sa 78,190 katao gikan sa 47 barangay sa sinambit ng banwaan kan Ampatuan, Dato Abdullah, Sangki, Dato Saudia Ampatuan, Sharif Agwak, Sharif Saiduna, Mustafa Asinmada, iyada gabus apektado. Basado sa NDRRMC, may report man na tulong mga karungan ang naraot bunga naman kan landslide duman sa Ampatuan na may pinakalangkaw na bilang na apektadong populasyon na nagaabot sa 24,930 nga persona. Ang mga nasambit na nga banwaan ang makukuha sa palibot kan 200,000 hektaryas na ligawasan Mars na ini nagsasakop sa mga probinsya kan Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, asin man na Marslad na iyuman ang nagsiserving Cats Basin kana sambit na nga tubig gikan man sa kabukidan kana Bukidnon asin man kan Sultan Kudarat. Pinagbisto kan mga lokal na mga opisyal kasumpay kan nasambit na ngayon siya an paurotro na baha bunga naman kan matinding pagkakaigwa ni na pagtitipon kan mga burak asin manda sediment sa parte kanda ligawasan Mars na sa parte kanda tubig konektado kani pinagpahayag kan Office of Civil Defense na naraota ang sarong tulay na gibo sa kahoy sa barangay kanda Bagungbong Mama Sapano na nakaka-apekto ngunyan sa irukan mga residente sa sitio Talisawa, Dato Abdullah, Sangki, ginatos na mga hektaryas kanda tanuman ni na mais, paroy, anda subuot dai na mapapakinabangan dai na pwedeng anihon ninuli kan apektado kan baha asin nagkapirapang mga infrastruktura ang nadistroso. Isinagibukan OCD BERMM sa koordinasyon kan Tactical Operation Group 12 asin Division Public Affairs Office kan 6 Infantry Division and Aerial Survey tanganing maaraman ang hiwas kan distroso sa mga apektadong mga lugar. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, plano ngunyan kan Commission on Election COMELEC na i-overhaul ang batas dapit man sa mga mapartisipar na mga party list sa masunod na perilian na nagigibundig di sa Pilipinas. Iyan kasunod man kan target kan komisyon na ipagpangalad ang paggamit kan pangaran kan tiliseri o ayuda bilang pangaran kan party list. Basado kay COMELEC Chairman George Garcia, nagtutubod sinda na napapanaw na para baguon ang leya dapit man sa party list tangani man na mapugulan nagkaparang mga political clan o pamilya na gibo na extension ang sarong party list. Paliwanag kan opisyal, sigurado subuot na dai iniya o uyunan kan Korte Suprema kung COMELEC lang ana masugo kani. Aminado si Garcia na digdi bakong basta-basta na lang anda COMELEC ang mismo nga nominikan sa rong party list sa accreditation pa lang. Sigun kay Garcia, sa kada nagapupuon ang accreditation kan sa rong party list, digdi magsusumiti ang mga ni kan pinagsasabing temporary nominees. Ninuli kaniya sigun sa ley bastantina ana sarunga advokasya para maging nominee kana sarunga party list asin digdi
nariribayan ini kan mga personalidad na konektado sa political groups. Ninuli digdi nagtutubod si Garcia na panahon na para i-overhaul ang party list law. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyada sa lado nasyonal, pinagpahig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan nagtalikod na aldaw kan na Lunes na bukas siya sa pakikipag bati sa pamilya Duterte o pakikipag ulay sa party mismo kan na pamilya Duterte sa pahayag na kung sa ina hinapot si Marcos kung gusto na kaniya na digdi magkaayos na ang pamilya Marcos asin man Duterte. Ang sabi kani, oo, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Yan ang pahayag ni President Bongbong Marcos. Sabi pa ni Marcos na gusto niya na maging maraya ana sa iyang pagmanihar kan gobyerno asin gabos sa kasundo. Ini tangani man na dire-diretso ang progreso asin man na implementasyon kan mga programa na ikakaasenso kan Pilipinas asin man kan mga namamanwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sinabi ngunyan kan Malacanang na ana pagagibo kanda 16,000 na bagong teaching position para sa school year 2025-2026. Ini basa dumanda sa kakapusan kanda pinagsasabing mga classroom bawasan ang trabaho kan mga paratukdo asin gibo na maray ang kalidad kan pagtukdo sa pampublikong eskwelahan. Ini ang pinagpahig ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Clara Castro sa ginibong press briefing duman sa Palasyo kang Malacanang matapos na i-anunsyar kan Department of Budget and Management DBM kanda nagtalikod na pizza 18 kan bulan kan Mayo ang pag-aaproba sa bagong teaching slots bago magpuon ang masunod na school year sa June 16 ngunya na taon. Ang lakdang sigun ki Castro parte kan mas maiwas na pagtulak na pakusugon ang education system sa laog kan nasyon asin siguraduhon na ana mga paratukdo pwedeng ipirit na magtutok sa mga individual na mga estudyante. Tagama ang gobyerno ni naabuton sa 4.19 bilyones pesos sa irarom kan pinag-aapod na Belt and Appropriation kan Department of Education DepEd sa 2025 General Appropriation Act UGA para mada digdita warin pundo ang pagkuakan mga bagong mga paratukdo o mga maestra. Ini ang sarong makabuluhan na paglangkaw gilang o gikan sa nakalisa na taonan na average na 10,000 na mga teaching force sa panahon kan termino ni Vice President asin dating DepEd Secretary Sara Duterte. So buot digdi lakdang na magpasairarom sa commitment ni President Bongbong Marcos na pakarayon ang foundational education arugman kanda tulos-tulos na pag-aksyon kanda presidente sa naging rekomendasyon ni Education Secretary Sani Angara na rikas-rikasan ang pagpapaluwas kan pundo para man sa Child Development Center. Mantang pinaghiling kan gobyerno na pagpapaiwas asin pagpapatindug kan mga eskwelahan o kan mga classroom para man maakomodar ang kapwa kana haralangkaw na populasyon kan mga estudyante asin na bagong mga paratukdo.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, ipinag-uktaba kan Commission on Election COMELEC ang proklamasyon kan Duterte Youth asin man kan bagong henerasyon party list. Sa ginibong proclamation na ceremony duman sa Manila Hotel Tent City, formal na ipinagpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia ang pagsuspende sa proklamasyon kan duang party list group ninuli man kan nakabimbin na kasong ipinagsampa laban sa Sainda sa full commission. Na inutkayan ipinagpahayag ni Garcia na igwanin duang party list groups na daipa ipinagpuproklama sa opisyal na seremonya asin ipinagpaliwanag na reresolbahon mo na kan COMELEC ang mga nakabinbin na mga kaso laban sa Sainda. Ninulita mayo sindang bastante na oras para gibunin ni ninulita ang termino kan mga bagong mapili na opisyal ana mapuon sa pitsa 30 kan bulan kan Hunyo o sarong bulan pagkatapos kana nasambit ng eleksyon para sa 20 Congress. Pinagpahayag ni Garcia na igwanin 63 na mga pwesto sa laog kan Kamara de Representative. Para man sa party list representative, pinagpahayag ni Garcia na ang 63 na pwesto ang pinag-uukupar kan mga representante sa 54 na mga party list group. Ninhuli tatulong party list group ang magkakaiguan nin tiga tulong representante. Ang sarupang tulong party list group na may tigya duwang representante ninulit na glampasinda sa inisyal na threshold na 2% kan mga buto na ipinagtao para man sa party list race basado sa ipinagtalaan kan lay asin desisyon kan Korte Suprema sa kaso kan banat laban sa COMELEC. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad o mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal nag-apila nin pagkakaigwanin na pag-intindi ana Palasyo kang Malacañang sa nagpapadagos na rehabilitasyon kana San Juanico Bridge. Ipinagpayag ni Communication Undersecretary Claire Castro matapos na i-anunsyo kan Office of Civil Defense kan nagtalikod na aldaw kan Domingo na magpapasunod nin bagong safety measure sa nasambit ng tulay kabali ana pagpapangalad sa pedestrian crossing. Sa press briefing kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma, ipinagpahayag ni Castro na dapat ilingon ang proyekto bilang sarong long-term safety perspective sa imbis na short-term disruption. Mas guguston na maiwasan kung anuman ang pwedeng ibunga kan disgrasya kung ini anda daisubota mapaparaya o mapapakaray tulos-tulos. Sinabi kan Palace Press Officer sa publiko na nagsasagibo nina mga lakdang ang gobyerno tanganing digdi tulos-tulos na maiwasan ang epekto sa mga apektadong komunidad na kompleto kan 1973 ang 2.6 kilometer na San Juanico Bridge ana nagdudugtong sa mga probinsya kan Samar asin man Leyte asin pinagkukonsidera na importanteng koneksyon para sa regional trade asin man public transport. Sa padagos na rehabilitation nililimitaran ang vehicular access. Ninhulita digdi magkakaigwanin na pagrumdum asin na pagkakaigwa ni na mga importante sa lado kan business owners asin man mga residentes. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na nasa kamot na kan Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sarong podcast, sinabi ni President Marcos na pabayaan na lang na maghero ang proseso sa nasambit ng urulay kana impeachment. Sa nasambit ng podcast, pinagpahayag kaniya ni President Bongbong Marcos kung pwede subuot sabiyon na kontra siya sa impeachment na inot kani pinagsayumahan kan Palasyo kan Malacañang na
Itinutulak ni President Bongbong Marcos ang impeachment ni VP Sara matapos ang naging resulta kanda pinag-aapod na midterm election basado sa Palace Press Officer Claire Castro na pinaghapunan pa lang asin mayong kamot ang presidente para isulong ang pagpapatalsik sa pwesto kan vice presidente. Maski ngani may bagong komposisyon sa parte mismo kan Senado, bakong totoo ang mga barata na kumpiyansa ngunyan ang administrasyon na mapatalsik si VP Sara sa pwesto asin mayo man maski anong pag-uurulay manungod sa nasambit ng bagay. Ipinagpahig pa man ni Castro ang panginot na obheto ngunyan ni President Marcos iyo ang pagkakasararo kan mga bagong magkaperili na mga opisyal kan nasyon anuman an sa indang mga partido dapat subuot na digdiya inuton ang kapakanan kan mga namamanwaan asin bako ang pansadiring mga intereses o para sa parti mismo kan sa indang mga kagustuhan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, inaprobaran kan Department of Budget and Management DBM ang pagpapaluwas kan naabuton sa 758.459 million pesos sa tangani digdi nasa kupon ang kadagdagan na 100,000 pesos na honorarium para man sa poll workers kabali na ang mga paratukdo na nagserbi sa midterm election kan May 12, 2025. Ipinagpahig ni DBM Secretary Amina Pangandaman ngunya na aldaw kan Lunes o kasudma sinabi na apwera sa 100,000 na nainot ng inaprobaran dagdag na 2,000 pesos bilang parte kan 2025 General Appropriation Act. Sinabi pa man kan Commission on Election COMELEC na basado sa 758,549 na poll workers ang nagserbisyo sa national and local election kanda pitsa 12 kan bulan nin Mayo. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal ay tinawan ng pagkakatao na makapagtaram o magpaabot ka na sa indang mga speech sa indang proclamation ana mga nangganang mga party list. Basado yan sa party mismo kan Commission on Election o COMELEC. Kasumpay kaniya inagadban kanda nasambit ng chairman kan COMELEC sa paagin ni Chairman George Erwin Garcia ana pag-intindi sa mga nasambit ng mga candidate kana mga party list group. Paliwanag ni Garcia sa kadakulan na ng gana sa party list grabing magiging haloy ang gigibo na proklamasyon kaya dain na subuot tinawan ng pagkakataon ang mga ini na makapagtarampa sa sinambit ng proklamasyon. Sa iba pang detalyes ngunyan kana sa tuya pang mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Pinagsugo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Agriculture na pahiwason ang 20 pesos na kada kilo kan bagas sagkod nang matapos ang sa iyang termino. Ibinaba ang programa, ang presyo kan bagas sa kantidad na 20 pesos ang kada kilo sa paagiman kan pinagapod na subsidy sa na pinagabanga sa pagultanan kan Departamento kan Agrikultura asin man kan lokal na gobyerno o local government unit kung saan digdi ibinibinta nin mas barato ana nasambit ng bagas. Naglalauman ana administrasyon na ana porsyento ana makikinabang kan 15 milyones na pamilya o 60 milyones katao. Mantang ang programa para man sa indigents nagigikan sa parte mismo kan na Visayas pinaglalauman na ilalansar sa ibang mga lugar na may alangkaw ng poverty incidence
inako ni Chua Laurel na anda bagas anday pwedeng ibenta nin kantidad na 20 pesos kada kilo para sa gabus na mga Pilipino. Mantang nakatalaan man na makipag-ulay ang Departamento kan Agrikultura sa mga bagong mga mapili na mga local official tangani man na masecure ang kasunduan para man sa share subsidy ang 20 pesos na kada kilo kan bagas kabali na sa kampanya asin na mga promisa ni President Bongbong Marcos. Ang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal pagkatapos nin pagirumdum. Ang atong diwata paragos kita sa detalyes kan sa tuyang mga barata ngunyanda sa barata na kita sa lado lokal. Kinumpirmar ngunyan kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP napupunan na ang pagpapatindog kan bagong aeroporto sa Naga City sa bulan kan September ngunyan na taon sa ipinaluwas na pahayag kan CAAP pupunan na ang Phase 1 kan New Naga Airport Development Project o bato kadasambit na nga proyekto na makapagpatindog kan sa dong modernong aeroporto na digdi preparado nga maga-operara aral daw man ubanggi asin na inimasudod sa mga international standard kan civil aviation. Dagdag pa kani dakol na mga mabibinipisyara na mga proyekto orog na ang mga residentes sa bilog na Bicol Region. Ang lakdang na ini nakapalamanda sa Build Better More kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. Obheto na digdi pagpapakaray kan mga aeroporto sa bilog na nasyon. Anda Naga Airport na yaon dyan sa Banwaan kan Pili ipinagasulong asinda ipinakiulay ni Congressman Elry Villapuerte, Luigi Villapuerte o Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte kay President Bongbong Marcos asin man sa Secretary kan DOTR na iniya ang paiwason tangani man na digdi makaako nin mga international flight asin parte kan pagpapatalubo kan ekonomiya asin man kan turismo sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur sa maabot na bulan kanda September ngunya na taon pupunan na ang rehabilitation kanda Naga o Pili Airport. Iyan basado man sa kasuguan asing kumpirmasyon kan CAAP. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyada sa lado sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos kunyana napiga tatawanin na atensyon kanda banwaan kan Baaw Camarines Sur ana pagtao ni marayrahay na komunikasyon sa parte mismo kan banwaan kan Baaw ini sa tabang man kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Congressman Migs Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte asin man ni Gobernador Luigi Villapuerte. Anda pagkakaigwa kan Camarines Sur free wifi sa parte mismo kan banwaan kan Baaw Camarines Sur, partikular na sa mga residentes kan Karanday asin man Santa Teresita. Anda dakulang tabang sa pagbugtak kanda pinaka madaling komunikasyon ianda sa pagiman ka na Starlink satellite technology na kung saan digdi ipinagbugtak kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan na pamilya Villapuerte. Uli ka na pagkakaigwa ni marhay na Starlink satellite technology o Camarines Sur free wifi sa parte mismo kanda banwaan kan Baaw Camarines Sur ang mga residentes kan Karanday asin man Santa Teresita nagapaabot nin dakulang pasasalamat sa parte mismo kada pamilya Villapuerte asin sa gobernador na si Governor Luigi Villapuerte ninulit na dain na sinda na didipisilan sa saindang komunikasyon.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Comelec voters registration da sa barangay Asinman Iske eleksyon da liwat na mangyayari. Buyet Paderes sa detalye. Nagpipreparar na ngunyan ang Comelec sa pagbultakan voters registration na mangyayari po July 1 sa July 11 muna na taon. Ini para sa barangay and SK election sa bulan ng Disyembre. Sigun kay Atty. Michael Julia Jr., Comelec officer sa Naga, sinabi kay ining arog kan dati ang mga maparehistro ang 17 anyos para sa bulang kabataan, asin ang mga regular voters sa edad 18 anyos pataas. Sinabi kay ini na ini unlay kaya ini mangyayari alagad magdidepende kon makakaigwan ng pag-amyenda ali sa mga bagong matukaw sa kongreso ng mga nanggara ng mga bagong senador asin bagong mga kongresista. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, magayon na barata mana anda na RSB kan nagkaperang mga residentes duman sa Banwan kan Garchitorin na Camarines kana maaraman ninda na maitatauna anda sindang pig request na assistive device arog kanda wheelchair emotional asin na panunin na kaupano ning kaugmahan ana mga residentes sa parte mismo kanda Banwan kan Garchitorena Camarines sa benepisyong ini natud kan gobyerno probinsyal kan Camarines sa paagi kan tabang ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte asin man ni Congressman Migsa Villafuerte. Dagos-dagos asin mas dadagdagan pa an arog kaining mga programa tangani manda na makatabang makataunin kagianan asin na makaheras ni napaglaom sa lambang mga taga-probinsya kan Camarines Sur urog na an mga lumpo o mayo nin kakayahan na mag-iro nin solo sa paagi kan pagtao asin pag-deliver nin mga wheelchair hali mismo sa Kapitolyo Probinsyal kan Camarines Sur sa tabang kan mag-aramang Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, DOH Bicol mas pinakusog ana programa o DOH Bicol mas pinakusog ana sa nga programa sa parte mismo kanda DOH. Darrell Banya sa detalye. Mas orong pang pinakusog ang Department of Health digdi sa Bicol ang mga programa tangarig na ang testing asin pagbulong kan HIV na maging bukas sa publiko orog na sa bilog na Riyon Bicol. Sigon kay DOH 5 Program Coordinator Samuel Banico, igwana sindanin treatment hub sa gabos na probinsya digdi sa Kabikulan asin primary healthcare facility. May giramduman na pigpuunan kan Bicol Regional Hospital and Medical Center ang sa indang treatment hub kan taon 2007. Pigsundan ini kan Bicol Medical Center kan taon 2017 asin Masbate Provincial Hospital kan 2021. Katakod kay ni ang nagkapira pa sa treatment facilities digdi sa Bicol Region ay ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, Camarines Norte Provincial Hospital, Family Planning Organizations of the Philippines Masbate Chapter, Tiringmanan Eastern Bicol Medical Center at San Sorsogon Provincial Hospital. Sinabi ni Banico na ang gabos na probinsya ang igwanan ng confirmatory test na bukas asin libre para sa publiko o beto kan ahensya na magamit ng innovative technologies na ngarig na maserbisyohan ang mga tao na nabubuhay na igwang HIV asin mapakusog ang kolaborasyon sa malaylain na organisasyon tangarig na mapugulan ang paglakop kayo pagdakol. Kan Pebrero, ang DOH Bicol nakapag-restro ni nasa 3,353 na people living with HIV na kung sa 94% kaini o kabaing ka na sa 3,153. Ang lalaki asin 200 ang mga babae. Ang sinabit ng datos nagapahiling na nangkawan kaso ng mga hobi na edad kung sa 54% kan kaso nag-iedad 25 hasta 34 anyos. Asin 28% ang nag-iedad 15 hasta 24 anyos. Sa presente, para sa community-based testing, asin man treatment accessibility,
kaipuhan man ang pundo para sa mga programa as in educational campaigns tangarig na malikayan ang sinambit ng helang. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan na sa tuyang mga barata sa lado lokal, magayon na asin maray na barata para man sa mga konsumidor nin kuryente kan na kaso rekudos. Ngunya na bulan kan Mayo 2025, nagbaba ang singil kan kuryente kan kaso rekudos kumparaman kan bulan kan Abril 2025. Sa ngunya na bulan kan Mayo, ang residential igwanin na singil na 8.9152 ang kada kilowatt hour. Sa low voltage, nag-aabot man ni na 8.683 ang kada kilowatt hour. Asin man sa high voltage, nag-aabot man ni na 7 pesos point 0715 ang kada kilowatt hour. Iniyo mas baba kung ikukumpara kanda bulan kanda Abril. Uli kana pagbaba na mga dahilan na sigun sa parte mismo kana kooperatiba kan kaso rekudos. Yan inuli man kana mas babang kuryente sa parte mismo kan WISM na pinagbabakal kan kooperatiba kan kaso rekudos. Mas babang transmission charge gikan sa parte kan NGCP. Ang nasambit ng pagbaba kan taripa sa kuryente kan kaso rekudos makukuha sa billing kan bulan nin Mayo. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pagkita ngunyan sa lado lokal, pinaimutika na ni Attorney Noriel Badjula na naga-implementar sindanin curfew ara ana Comelec sa parte mismo kana ibang lugar sa probinsya kan Camarines Sur, urog na dumada sa partido area. Sigun kibadjula, mayo nin curfew aura na ipinagapasunod ang Comelec sa laog kan Camarines Sur, partikular na duman sa lugar kan partido area. Huli mayo man subuot nin lugar sa Camarines Sur, ana pinagabugtaka sa Comelec control, kaya mayo sinda nin anuman na pinag-implementar na curfew hour. Uyaan party ken mga pahayag ni Abogado Noriel Badjula kan Comelec. That's not true, ninhulita. Mayo po ni Saro na munisipyo na ipinag-undergo sa Comelec control sa entire province. Kaya dai po totoo yan. Maski pa yan gustong gibon kang Comelec, dai yan ninhulita. Dai man siya ipinagdeklara bilang Comelec controlled area. So it's not true. Mayo na ipinatupad na curfew anuman ang Comelec o paghinder kang movements kang mga tao. Mayo po yan. Artiyan ken mga pahayag ni Attorney Noriel Badjula ang Comelec Supervisor sa Camarines Sur. Kung igwama na pinag-implementar na curfew duman sa partido area, sigun nga kay Attorney Badjula, bako da subuot ini kaginibuan kanda Comelec sa Camarines Sur, baka da ipinasunod yan kan mga LGU asin banda iyo ang nagsugo kaya nagkaigwa ninda curfew or duman sa nasambit na nga lugar. Pero sa Comelec, higot na pinagpapaimutikan kani ang nasambit ng bareta. Igwalang nin order ang Comelec sa mga pulis. Maggibo nin mga pagpapatrolya tanganing mapugulan ang mga boot buying. Ulit aram kan na gabus na maski last hour, igwaman giraray nin mga nanggagapang para magbakal nin buto. Uya si Attorney Noriel Badjula. Siguro local government unit nagpatupad, pero sa parte kang Comelec talaga, dahil kami kayan nagpapatupad. Although may order kita sa kapulisan na magkondukta talaga nin mga patrolya, tanganing i-deter nga ining boat buying, taramtaman baga during the last day, even the last night, the eve of the election talaga, may mga tao pagiraran may mga report na gagapang pangaya, tanganing kuyan ang mabayadan pang mga butan.
Mientras tanto, sa lado kan kumilik, dipisil talaga na makontrol ang boot buying. Ulit digdiya, dua-dua man lang ang personay kan kumilik duman sa mga banwaan. Sarong election officer, asin sarong election assistant, and oan makanus pada pag nagrespondi ang mga personay kan kumilik sa mga report digdi ninda boot buying. Alagad pag-abot duman sa lugar, mayo man nin nakukuha nga gustong magtistigo. Ang kumilik dahil pwedeng maglaog sa sarong lugar na mayo ninda probable cause, asin kinakaipuan igwanin search warrant. Pag may search warrant and Commission on Election, digdi pwede nindang rangkahon ang sarong establishmento o harong na igwanin report na nagkakaigwan nin boot buying. Uya si Abogado Noriel Badjula. Aram mo ka dun, Jay, ang COMELEC, sa buong munisipyo halimbawa, duwa man lang yan, sarong election officer, sarong election assistant, sibot na yan, papaanuhon man yan kang COMELEC, pandua, ang makakuyan nga ni Kenneth, kapag ang COMELEC nag-responde, ay nag-report, may naguringudig, pag abot duman, mayo lamang kitang bako ang testigo. So, aram taman baga ang prosedimento kaya, ang proseso, dahil man basta-basta pwede maglaog ang COMELEC sa sarong pribadong lugar, na mayo kang inaapod na probable cause. In fact, sabi ko nga ni Kaidto, dapat magkaigwa kita ng search warrant. Pero ang search warrant na yan mangyayari sana kung igwa, mag-igwa ng sarong magkukusog buot na talaga na magtaon ng statement, undergo yan sa inaapod na searching questions kang huwes. And that's the only time na yan magkakaigwanin search warrant yan. Pwede yan maglaog na ang COMELEC anytime, maski pa yan sarado, rarangkahon miyan, tanganisa nang ipatupad ang search warrant. Parti pa yan kan mga pahayag ni Atty. Noriel Badjula kan COMELEC sa Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, aloy ng pigplano kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, asin man kan RPDEU Regional Office No. 5 ang pagkakaigwanin transaksyon na para madakop ang suspect na si Alex tagaduman sa Pasay na may daradara nin 1.3 milyones pesos na kantidad kan shabu na nadakop duman sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan Domingo nin pagkaudto sa paagi kan pinag-aapod na IHO o High Impact Operation na talagang haloy na kinakaipuan planohon ulit sarong high value individual and target na suspect na hali pa duman sa parte mismo kan syudad kan Pasay sa barangay Grijalbo, San Fernando, Camarines Sur. Iyo ang napagkasunduan na magbarakalan kan shabu na daraka na sambit ng suspect hali duman sa syudad kan Pasay o Metro Manila. Nagtutubod ang liderato kan Philippine National Police na posibleng may kaibanan asin may kuntaka ang suspect sa Banwaan kan San Fernando o mga pagtaraid na lugar digdi sa laog kan Siyudad kan Naga asin iba pang lugar. Uyan parte kan mga pahayag ni Patrolman Emand Abuel kan San Fernando Municipal Police Station. Yes po. Okay. Sabi HIO, meaning po High Impact Operation, which is haloy pong pinagplanuhan. Base po sa suspect, taga Pasay po daw talaga siya. Pumunta daw po siya dito para nga po i-deliver yung sinasabi pong suspektadong shabu. Actually po, day naman po siya nagdagos kung sa inman kasi diretso na po so sa mo yung transaction. Sa napin down mi siya digdi sa Grijalbo, diyan po kami nag-agreed place ng sinasabing agreed place na pag-transaksyonan po ng droga. Okay, Permi po yan. Day man yan malako ni surong araw kaning darang kandidat. Ngunyan padagos po ang PNP, lalo na po ang San Fernando MPS kapag interview at pagkala pa po ng ibang impormasyon, base man giraray kita sa legal na pamamaraan. Ano po?
Partiyan ka na mga pahayag kana tagapagtarama kana Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur sa paagi ni Patrolman Emanda Abuel. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang City Veterinary Office asinman ang Department of Agriculture nagtatarabang-tabang unyan sa pagmonitor kan mga poultry farm sa laog kan Siyudad Canaga. Padagos ngunyan ang pagmonitor sa mga poultry farm sa laog kan Siyudad Canaga asinman kan City Veterinary Office pati naman kan Department of Agriculture. Pagkatapos na mahiling asinman taranda ang high pathogenicity avian influenza HPEI nasarong subtype kana H5N9 bird flu strain kataid kanda Banwaan kana Kamaligan, Camarines Sur sigun kay City Veterinary Head Dr. Johan Salis. 30 nga sampul ang sindang kinua kada barangay hali mismo sa mga poultry farm siringman kan mga ataman sa parte mismo kan natad o backyard farm. Nakipag-ulay naman ang sinambit ng ahensya sa mga may sadiri kan mga poultry farm na digdi makipagtabangan sa sindang ginibong sample collection mantang pig hihinguang unyan kanda biosecurity para da isubuot makalaog sa Siyudad Canaga ang inot ng kumpirmadong kaso kan bird flu na nanotaran da dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwi na kaibanan sa pagpaabot ng mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Steven Pabis. Mga tugang ako ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin ang bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga katugang liwat, maray na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Attorney Michael Lia pinagkumpirmar ngunyan na simana itatauna and mga honorarium sa parte mismo kana mga paratuklo na naga-serbi sa parte kana probinsya kana Camarines Sur. Nagkapira sa mga reklamo kana nakalihis na eleksyon iyoan na mga buta buying asinmanda pagkakaigwa ka na mala pangsyon kanda nagkapira nga mga ECM digdi sa laog kanda siyudad kana Naga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal kinumpirmarkan Philippine National Police o PNP dyan sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur ada pagkakadakop kan sarong high value target na dayo sa pagbariwas kan droga sa sinambit ng Banwaan. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes mga tugang pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo.
Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indugubos. Ako po si Jonal Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, si City Administrator Lito del Rosario posible daang magasunod ki Alcalde Nelson Ligacion duman sa Kongreso pagkatapos kan pangyayari ni pagkatapos kan ginibong proklamasyon asin kapangganahan ni Alcalde Nelson Ligacion sa pagkakongresista sa ikatulong distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Sinabi ni City Administrator Lito del Rosario na masunod siya sa opisina ni Alcalde Nelson Ligacion duman sa Kongreso sigun sa payag kan nasambit na nga opisyal. Asin man digdi may mga personais na pipilian na maging Chief of Staff kana sa iyang opisina sa laog mismo kang Kongreso kabali duman si Lito del Rosario sangunyan dai pada mapangaranan ang magiging Chief of Staff ni Ligacion alagad pig-aasigurar kani na may pwesto siyang itatao ki Lito del Rosario. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, nagababa ang parte kana crime rate sa Bicol haros 28% sa panahon kan perilian sarong makasaysayan na pagbaba sa bilang kan krimen. Anda i-record sa parte kan Bicol Region ngunya na 2025 election period. Yan basado man sa report kan Police Regional Office number 5 nagbaba ni naabuton sa 27.98% and sinasabing 8 focus crimes gikan man sa Enero pizza 12 sa gudnang Mayo 12 kumpara kan kaparihong panahon kan na 2022 gikan sa 915 na mga insidente kanda 2022 nagbaba ini ninaabuton sa 659 na ngunya na taon kabila nga sa mga krimen na nagbaba iyo ang kaso kan na murder na igwanin 64 asin naging 43 mantang ang physical injury nagbaba man ninaabuton sa 22 na kaso. Ana pinakadakulang pagbaba iyo ang kaso ni na rape o panlulugos gikan sa 286 ini nagbaba nin 158 na i-record ang pagbaba sa lado kan robbery asin man thief mantang nagdadanay na baba ang kaso kan karnaping. Basado yan kay Police Brigadier General Andre P. Dizon, ang Regional Director kan Philippine National Police o PNP sa Kabikulan. Pinatunayan kani na anda bisa kana pinagapakusog na police visibility, motorbike asin na bike patrols ada early deployment kana mga tawan para digdi maagapan tulos an anuman na klase ng insidente kan krimen. Dakula ang naging papel kan programang Oplan na presensya na hobato na palakangkawon ang police presence sa mga komunidad. Pinagsiguro kan liderato kan Philippine National Police o PNP sa Kabikulan na ipagpapadagos ang sindang anti-criminality campaign para man magdanay na maray ang kapalibutan asin man tuninong nariyon Bicol. Sa iba pa kitang detalyes kanda mga barata pa kitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Practical na driving test higpit nang ipinagpapasunod sa mga
makua kan na lisensya sa party kan na LTO dahil na pwede na no-show. Tamang proseso ang dapat na sunodon saro sa mga bagong pagbabago ngunya na taon na ipapasunod kan Land Transportation Office LTO. Iyo ang maigpit na pagpapasunod kan mandatory asin aktual na practical na driving test sa parte mismo kan na Tinampo Highway para sa gabos na mga aplikante ng makuanin bagong lisensya o beto kaniya na masiguro ang mga bagong tsuper o driver an may bastante nakakayahan, disiplina asin paggalang sa late trapiko. Ini parte kan kampanya ngunyan kan LTO na makapagpasunod asin man makapaggibonin na mga responsabling motorista. Basado man sa LTO, mahigpit na ipinagpapangalad ang paggamit kan proxy asin na ipagpartisipar sa mismong test. Ini ana pinagkukonsidera na pagbalga asin na may iba na tulos na disciplinary action. Nakapalaman sa memorandum na ipinagpaluwas kan LTO Regional Office No. 5 na sa liderato ni Regional Director Edgar Alan B. Castillo sa asinman ERD Vincent Nato bilang pagsunod sa direktiba kan DOTR Secretary Benz Dizon asinman LTO Chief Assistant Secretary Abogado Bigor Mendoza II. Basado sa mimo mayo nin shortcut asin mayo nin palusot, tamang proseso lang ang dapat nasundon. Patanid sa gabos ng driving skill raters anda si Saymana na mabalga sa patakaran. Ini anda papa naguton sa parte mismo kan late trapiko. Bako lang digdi papa o digdi papalampason an ano man na pagbalga asin ang mga district office chief ana mananagot kung may pagkukulang asin pagpapasunod kana mga reglamentos. Kasumpay kan bagay nini, dagos-dagos ang mga libreng theoretical driving courses TDC sa manlayla ng mga lugar kan Kabikulan. Pig iing kaminar ang mga interesadong aplikante na magpalista sa pinakarani na LTO District Office. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Pagresolba o sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pagresolba sa mga problema sa pamilya asin illegal drugs sa siyudad Canaga, mas tututukan kan barangay. Boyet Paderes sa detalye. Mas matatawan ng atensyon ang pagresolba sa mga problema sa pamilya asin sa illegal drugs sa nagangon na tapos na ang eleksyon. Base ini sa naging pahayag ni Liga President Corazon Piñaflor. Sinabi kayo na sa panahon kan eleksyon na dagos man ang pagpasulod nila sa pagresolba sa mga isyong pampamilya, ara, bunan sa ilang mga lugar asin pandakupan kan mga usar kan illegal drugs sa panginginot kan mga autoridad. Sinabi pa kayo na nagisimot man sila sa pag-estimar kan mga kandidatong nag-aabot sa ilang barangay na banga ang atensyon para siguran kan mga imantang nangampanya sa sakop nilang lugar. Nangunyan, balik na naman sila sa pagtutok sa silambit ng mga isyo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, ang PKI Manufacturing and Technology magsasagibo kan local recruitment activity sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Sur sa panginginot kan Camarines Sur Public Employment Service Office o CAMSOR PISO. Isasagibo kan PKI Manufacturing and Technology anda sarong local recruitment activity kapit sa 19 kanda bulan kanda Mayo o kanda pizza 19 kan bulan kanda Mayo 2025. Alas 9 sagud ng alas 4 kasudma pinagapunan ana nasambit ng aktibidad sa Camarines Sur Piso sa kung sa inda digdi
o minabuta sa 500 na mga bakanting mga posisyon para man sa production operator ana pig tagama asin digdi para man sa Purukawa Automotive System 5 Philippines Incorporated asin bistadong kompanya na makukuha duman sa partibismo kanda Batangas dakul na mga nagapasiring sa Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur partikular na sa piso office asin nakabil asin nagkapiraman anda tulos na nakulap sa saindang trabaho. Kaiba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Departamento kan Agrikultura sa Bicol padagos na binabantayan ang presyo kan urig sa Bicol. Darrell Banya sa detalye. Padagos na pigtututukan kan Department of Agriculture digdi sa Bicol ang presyo kan urig sa riyon base sa pinaka-uring hog price monitoring kan Agribusiness and Marketing Assistance Division kan DA. Sigon sa report, kasuod ma ang live weight kan urig nasa pagultanan kan 220 pesos hasta 250 pesos ang kada kilo depende sa probinsya. Ang retail price man kan pork kasin nasa 360 pesos hasta 420 ang kada kilo kaini. Pinakabarato ang live weight sa probinsya kan Masbate asin Sorsogon na nagkakawat sa 220 pesos ang kada kilo. Mantang pinakamahal man digdi sa probinsya ng Camarines Sur na nag-aabot sa 250 pesos ang kada kilo. Mientras tanto, ang retail price kan pork kasin pinakahalanggaw sa Catanduanes na nagpapakol na sa 420 pesos ang kada kilo kaini. Sigon sa DA Bicol, padagos sa ng monitoring asin man koordinasyon sa mga hog raisers siring man sa mga paratinda nin karning urig, tangarig na masiguro na dae maaaboso ang presyo asin masiguro man naabot kaya pa man giraray ang mayor na produkto para sa mga konsumidor. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigapayag ni Dr. Ana Linda Belinda, an OIC Chief Medical Professional Staff kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, BRHMC, saro sa mga miskonsepsyon. Mapadapit man sa HIV, iyo na ininauulakitan sa paagiman kan duros, kagat nin lamok o kaya mad pakikipagsalamuha sa mga igwa kan pinagaapod na HIV. Sinabi kani na ana mga nadayagnos igwa manin HIV and gatos-gatos sa partibismo kanda mga piga pa sa irarom kani bako lang sa partibismo kanda Bicol Region. Ang mga na-diagnose na igwanin HIV maagi sa mga laboratory test kung saan nakadepende ini na itatao sa partibismo kan sa indang mga bulong. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, dead on the spot ang nangyaring karambula sa partikan mga luludan na sangkot ang motorsiklo asin man banda sarong trimobil asin pampasayrong bus. Ianda sa Marlica Highway sa San Antonio duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Sigun sa pahayag, nagkalasog-lasog ang lawas kan na biktima, ninuli man kan kusog kan impak kan pagkakabangga kan bus. Nagpapadagos ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Alagad ang tsoper kan bus asin iba pang mga emboltong mga bihikulo anyaon sa kustodiya kan PNP. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, nagsapo nin manlain-lain na lugad sa saiyang lawas ang sarong 31 anyos na motorcycle rider kana ini matapos na maaksidente sa barangay kana Nalayahan si Roma, Camarines Sur bandang alas 6:30 nin pagkaaga ka nagtalikod na daw. Sa nako ang impormasyon na nawaranin kontrol sa kurbadang tinampo anasambit ng o sa nasambit ng lugar ang sinabing rider na may marikas na pagpapadalagan kan sa iyang motorsiklo.
konsiderado na accident-prone area ang sinambit na nga lugar dyan sa parte mismo kan nalayahan si Roma Camarines Sur. Tulos man na pinagdara sa si Roma District Hospital ang biktima asin padagos na nagpapaumay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, erido ang sarong motorcycle rider matapos din magsimplang. Ninuli man kan na aksidente budalan kani ana sarong ido sa barangay Bahay Libmanan Camarines Sur. Basado sa report Maricas, ana papadalagan kan motorsiklo kan rider mayo ininin helmet asin ini yaon pa sa impluensya kan arak tulos na nabudalan kani ada nagdadalagan man na ido sa tao kan na tinampo. Naga-resulta dahil nakaprino ana tsuper kaya ini intirong uminulaptik asin na mairido. Padagos na pinag-oobserbaran ang rider sa Libmanan District Hospital, ninuli kan pinagsapo kaning distroso asin man na mga lugad sa manlaylay na parte kan sa iyang lawas. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinagkumpirmar ni Abogado Noriel o ni Abogado Michael nangunya na simana itataon na ninda o kana Comelec digdi sa laog kanaga ang mga honorarium kana mga paratokdo o mga maestra na nagserbi bilang mga election board kanda nakatabang man kan Commission de Election sa laog kanaga kan nagkalis na mga perilianda base kaya sa memorandum kana Comelec National, egwasan na ning 15 dias pagkatapos kana eleksyon dapat maitauna sa mga local official kana Comelec asin na bayada na ang mga honorarium kana mga maestra o mga paratukdo na nagserbi bilang mga IB kana kalis na eleksyon. Sa mga EV, ana chairman makakaresibi nin 12,000 pesos mantang and port clustered member 11 pesos sa partiman kan support staff egwanin 8,000 pesos ini pwedeng makwa sa opisina kan Commission de Election Comelec Naga. Alagad ninulit sa sadit ang lugar pinag-iisipan kan Comelec Naga na ibalyoan na binyo sa sarong mall digdi tangani man na dakul na mga paratokdoan maakomodar asin mapadali ang pag-release kan sa indang mga honorarium. Uya si Abogado Michael Julia kan Comelec Naga. Apo, ang gawin na po ang sa release na ng ilang semana po para po pambayad po diman sa mga teacher po na nag-serve sa election. Ay po, may naman kami 15 days to pay pagka after election dapat mabayaran na boss within 15 days according po yun naman sa extra law. Opo, naman po sa chairman 12,000, naman po sa fourth third member 11,000, doon po sa support staff 8,000 po. Ay po sa office mate, tapos itong pa kaming other venue naman kami sa Robinson para at least more comfortable tapos pagabang naghahalap tabang. Artikan mga pahayag ni Abogado Michael Julia kan Comelec Naga. Entras dalto katakod ken sinasabing makakaresibi ni na kadagdagan na 1,000 pesos ana honorarium kan mga maestra o mga paratukdo na nagserbi bilang mga EV kan nagtalikod na eleksyon. Pinagpahig ni Julia nasa party kan na social media na araman niya asin nabasa na sambit ng bagay. Alagad mayo pa manin impormasyon na nakakaabot sa saindang opisina gikan mismo sa opisina sentral kan Comelec para kiulya mas maray ngani subuot kung madadagdaganin na 1,000 pesos ang honorarium kan mga EB o mga paratokdo. Pero ngunyan, mayo pa da sindang nakuko ang impormasyon gikan sa sindang opisina sentral. Pero kung igwa, sigurado da na mariresibi man girara ini kan mga paratokdo na nagserbi bilang mga EB kan panahon kan eleksyon. Uya si Abogado Michael Julia.
Sa ano pa lang, sa social media ko pa lang nabasa. Pero kung marima po yan, kung may karagdagan po, para tuloy lang itong i-download sa account ng SDO ang additional po. Itatama po yan sa mga nag-serve sa election. May pa po, di pa man na may additional, pero mata po yan memo sa MOYA na kung may additional, i-download yun sa account mo, tapos i-distribute yan sa mga teacher. Sa Naga, igwanin na 435 na mga ibi o mga paratukdo ang nagserbi ka nagtalikod na eleksyon na Mayo. Mayoriya ka na mga tagadigdi sa siyudad Canaga asin igwama na ninagigikan na sa DepEd Camarines Sur. Uya si Abogado Maiko Julia. Opo. 435. Majority po Naga, tapos gampong dikit na nasa nagtatagda sa DepEd Camsur. Nagkapiraman sa mga reklamo kanakalis na eleksyon na iyuan mga vote buying asin na pag malpangsyon kanagkapirang mga ECM sa Laog Canaga, egwanin tulong mga ECM ang nagmalpangsyon. Alaga dini narimedyoan man tulos matapos naribayan ang ECM kan sa indang backup machine. Kaya digdi nakabuto asin gabus na mga nakapila nakaburuto man giraray. Ang reklamo sa vote buying sa Laog kan Siyudad Canaga at verbal sa naman na nakaabot sa opisina kan Commission de Election Comelec Naga. Alagad mayo subot nin opisyal na formal complaint na nag-file sa opisina kan Comelec Naga sa nasabing mga vote buying na mga buro-bareta. Uya si Abogado Maiko Julia. Itong kang eleksyon, siyempre itong mga vote buying na reklamo, tapos siyempre ito ng counter ng problem katong election day man, may na malfunction na machine, tulo po yan, pero padala kita ng ito bagang contingency machine, replacement machine, nakaboto naman po gabos. Verbal man lang ito, verbal, tapos conduct lang kami ng investigation sa reklamo. May man po nag-file ng itong formal complaint sa mo. Ito kayong mga vote buying complaints, pwede man hindi sa mo file, pwede sa province, pwede sa region, pwede sa Manila. Kaya kung may mga nag-file po sa other offices, dahil naman nag-agi sa MOYA. Artiyan kan mga pahayag ni Abogado Maiko Julia ang Comelec Registrar sa Siyudad Canaga. Sa selebrasyon kan kapiesta ni San Isidro Labrador, an patrol kan mga parauma asin man mga parasira kan Mayo 15, ginibo ang duwang aldaw nakadiwa sa parte kan Departamento kan Agrikultura kung sain 50 na mga exhibitors ang nagpartisipar gikan sa manlain-lain na probinsya kan Bicol asin man nagkaigwa nin income na abuton sa 659,840 pesos, nakapagpabakal man ninaabuton sa 29 pesos ang kada kilo kan bagas sa paagiman kan National Irrigation Administration o NIA, mga gulay asin na mga prutas gamit para sa mga parauma ang naibintaman kan nagkapirang mga dealer dyan sa opisina kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Uya ang pahayag ni Lab Guaren ang tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol ang opisina regional sa Banwaan kan Pili. Nagkaigwa po ning awarding ng yung ating mga Farmers Cooperative and Association 27 sila na nakarehistro na po sa tuyang PEDIS, web-based registry system po yan ng Farmers and Fisher Folk Association na nagnenegosyo na igwanan ng mga pigtitinda na for commercial purposes and pangmalakyan na po. And digdi po as of now, meron na po tayong 300 plus na rehistrado dyan and nagdagdag ng 27 po kang last week. Artiken mga pahayag di Lab Guaren, tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol.
Mientras tanto, katakod kan bagay na mga programa sa parte mismo kan Departamento kan Agrikultura ginibuman an awarding sa 27 mga farmers cooperative asin man association na nakarehistro sa parte kan PDIS sa paagi kan web-based registry system kan Farmers and Fishery Folks Association na nagninegosyo ng unyan sa ngunyan igwananin sobra sa 300 na mga parauma asin mga parasira ang rehistro sa parte kan PDIS basado yan sa Departamento kan Agrikultura. Uya si Lab Guaren ang tagapagtaram kan DEB Col. Opo, kang May 15, nag-celebrate po tayo ng kapistahan ni San Isidro Labrador. Siya po ang patrona ng mga magsasaka at mangingisda and patron saint din ng Department of Agriculture. Kaya nagkaigwa po ng 2 days na kadiwa sa DA and 50 exhibitors po yung nag-participate from the different provinces, igwang hali pang Masbate, Catanduanes, Cam Norte, Sorsogon, and naka-garnered po ng total sales na 659,840 pesos. And igwa naman po ning pig offer yung NIA na 29 pesos na bigas. Medyo ni naman sa 20. Dakol man, madali man tong naubos. And igwa din pong, ang bago nung kadiwa natin ay merong, aside from mga fresh vegetables and fruits, nagkaigwa din po ning sale ng mga machinery. Artikan mga pahayag ni Lab Guaren kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Dakop kan pinagsarong nga puwersa kan PNP Regional Drug Enforcement Unit asin man kan PNP dyan sa San Fernando, Camarines Sur sa paagi kan Municipal Drug Enforcement Unit ang sarong suspect na dayo na madaran ni na droga dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sigun ki Patrolman Imon Abuel kan PNP San Fernando, Camarines Sur base sa saindang investigasyon sa suspect anasambit ng droga ibabagsak talaga kan suspetsado sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur ang suspect nga na si Alex 38 anyos taga Dumampa sa siyudad kan Pasay. Sa investigasyon sinabi kan suspetsado na digdi inot o primero subuot niyang pagdaranin droga dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Yaon pa sa crime laboratory kan Kamsur ang droga para man determinaran asin man aramon ang tunay na kantidad kan nakumpiskar na shabu sa nasabing suspetsado. Napagaramand na sobra sa maabot milyones ka pesos ang kantidad kan sinambit ng droga. Uya si Patrolman Imon Abuel kana San Fernando Municipal Police Station. Base po sa impormasyon sa investigasyon, ano pong na kumpis kaming droga sa during bypass operation ay sabi po ka suspect is dito daw po ibabagsak sa munisipyo ng San Fernando po. Base po sa suspect. Pasay City po. Sabi niya po is primero niya po dahil yung pagdigdiyo po sa syudad kang San Fernando. Mga around 11:30 po ni mag-uudto po. May 18. Kung sa eksakto pong kandidat, di pa po kami makapagsabi kasi pa po ang resulta po is ongoing pa po sa crime lab so duman po kami mabase ng legal na basehan Artikan mga paig ni Patrolman Imon Abuel kaanda San Fernando Municipal Police Station. Mientras tanto sa estimated kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur aabuton sa 250 na gramos kanda illegal na droga ang subuot shabu na nakumpiskar kan mga autoridad sa suspect na si Alex na tagaduman sa siyudad kan Pasay. Asin ini kalkulado na nagkakantidad 1.3 milyones pesos na street value sa ginibong drug bypass operation and
parte kan RPU o RPDEU Regional Office number 5 iyo ang naging lead unit kan operasyon asin katabang man ang PNP MDEU dyan sa Banwaan kan San Fernando. Uya ang mga pahayag ni Patrolman Emon Abuel kan San Fernando Municipal Police Station. Estimated price po is more on kung estimated weight po more or less than 250 grams, then estimated street value is 1.3 million po. Opo, sa katunayan po, ang lead unit mo po dito is ito pong RPDEU Region 5 po. Sinda po talaga ang lead unit po kang operation na iniyon. Then joint operation lang po kami, sir. Tabang man po kami. Pasiring man kang mga impormasyon pa po para mapindan po yung target. Si Patrolman Emon Abuel kan San Fernando Municipal Police Station. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot din mga barata, iyaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.